tayo ng alliance with the Netherlands, Norway, and other European and Latin American country. This is for exploration, not for military Not for exercise. defense. Not for defense. Scientific, marine, and research. Fisheries para sa makaragdagang pagkain natin sa ating mga kababayan, makatulong sa mga mangingisda, at maging sa para makakuha tayo ng gas and oil na kailangan natin, napakamahal ng kuryente natin. So, ito po ay hindi na kailangan ng tratado. Inaral ko po ito. Ito po ay mga kailangan lang na executive agreement. Dahil may mga existing treaties po tayo na kasama po sila. Meron pong treaty noong 1995, Straddling Fish Convention, etc. So lahat po ito, i-implement po lang ng Executive Department ng Department of Foreign Affairs. So hindi na ito kailangan ng concurrence ng Senado at Kongreso. Hindi na po. Gagawa lang po ng isang executive agreement. Iniimbitahan namin ang Portugal, ang Spain, ang Netherlands, ang Norway, na pumasok na Norway. Magaling din po yan. Nag-iimbento po ng salmon yan. Nakagawa sila ng 10 million na salmon. So lahat po ito makatulong sa atin. Pero totoo, sa pagkain ng Pilipino. kanina binabanggit niyo yung palamang creation natin, yung inyong brainchild ikanga na maritime zone law ay tila nagugustuhan ng ating kaibigan, ano ha? Pero paano po kaya paano kaya hindi kaya lalong ma-agitate ito, lalong kaya mga ganito? Sa isa, kasi yun po mga tratadong involved po ang militar. Involved po ang ay halimbawa po ang pinag-usapan po ang Mutual Defense Treaty. Ito yung mga US Navy. Pero itong sinasabi ko, ito yung mga barkong research, scientific marine research, pangingisda, joint exploration. Mga civilian po ito. So this is more po ito in terms of maritime domain. This is more of economic and ecological environmental research. Correct. Hindi pwedeng sabihin pag-iinitan kasi wala naman dalang kanyon, wala naman dalang pwedeng ba. Bingwit po ang dala. I think this is a very good Senator Tom, Pero Senator, proposal. can it also be possible na sabihin na po natin ang isa pong bansa na medyo mataas po o mainit po ang tension po, mainit ang dugo sa atin, ayan po, ay pwede rin po ba natin silang maisama through this, ito pong batas na ito? Kailangan makipag-usap sila ng maigi. Kasi alam mo, sila ay laki rin ang pangangailangan nila. Alam mo, itong blue economy ng West Philippine Sea, $1.5 trillion ang laman. Nangangailangan din sila ng malaking fishing grounds para pakainin din yung kanilang sasakupan. So, ay ibig sabihin po ay napakalalim po ng dagat na mag-usap, subalit kilalanin yung pag-aaral po natin. So nabanggit ko lang po yan kasi may nagtanong sa akin, ano po ba kung pwede natin gawin? Ito po yung pwede natin gawin na hindi pa natin ginagawa. Bukod dun sa suggestion ko na i-recall muna temporarily yung ating ambassador sa Beijing. Pero son, will you formally ask, papatawag nyo ba itong DFA? Magpapayag po na resolution. Kailangan nga lamang pong sarado ngayon, nakaredy na. Immediately after nung pagbubukas po ng Senado, siguro next week after holiday, papayag ko po yung resolution urging the President of the Philippines to explore the possibility of entering into executive agreements with other maritime powers concerning joint scientific research. Tama ito, baka naman tayo kasi na partner, Senator Tol, masyadong nakapokus sa defense and security issues. Itong mga ganito na nakakaligtaan natin dapat lahat? Oo, tama. Siguro. Saka malapit po ito sa sikmura natin Correct. Ito yung pagkain natin po Ito yung maya-maya nung nahuhuli po sa baho di Manindok. Oo, so,
kailangan po natin yan eh. Pero bottom line naman po kasi Senator Tol and partner, niniwali mga eksperto na kaya ganito ka-agresibo po yung kabilang party, yung kabilang bansa po sa pagsasakop po at pagpapatrolya at pag-claim po ng mga teritoryo sa mga karagatan ay dahil nga po bottom line is ang ekonomiya. Kailangan din po kasi nila ito. Nabanggit niyo po rin kanina yan, di ba, Senator Tol? Opo, 1 billion sila pa. Kahit tigi-tigi sa kilong isda po yun. Hindi po kaya ulihin po yung paghapon. Kaya nga. Pero Senator Tol, ano po ba ang inyo namang sentimiento sa mga latest po na nangyayaring mga aggressive actions naman po, pang-harass? Siyempre po nagagalaiti tayo roon. Kaya nga nagsasuggest tayo ng ibang paraan. Hindi naman natin pwedeng sabihin na binangga tayo, binomba tayo, paputukan na rin natin ng gano'n. Kasi pag-aaralan din po natin yung ating kakayahan at yung ating kapasidad kung saan tatagal po yung ating resources kung tayo ay makikipaglaban. Lumaban na tayo. Pero paano naman o yun? Ayaw mag-ROTC ng iba. Hindi naman ganun kadali po yun. Diba? Kailangan pa nagkakaisa tayo. Isang hakbangin natin. At saka, pag pinagkumpara mo unawain din natin yung ating kalalagayan. Pag pinagkumpara mo yung vast array of weapons between the Philippines and China, baka tayo para tayong ilipantit lamang dito, Senator. Pero teka muna, kaya alam mo masyado naman nung nagiging mapanakit na, mabay, masasaktan ako yung nasasaktan ako hindi na ho. Ginagawa ho natin lahat. Kaya natanong ako kung ano pa yung pwedeng ibang gawin. Kaya nabanggit ko ito kasi wala sa pagyayabang po, wala ho nagbabanggit naman ito. Magandang suggestion maganda po ito, maganda ito. Pero Senator, maganda rin po na